Ha? Diyos ka sa amin. Sabi pong gano'n, ano, sa lahat ng panahon, dapat Diyos pa rin natin ang ating Diyos. Kasi yung iba po kasi, pagka panahon lamang ng ano, kasaganaan, di ba? Na andun yung init na init tayo, ano, lagi tayo nagpapasalamat, ano, talaga nagpupuri tayo. Pero siyempre, pagka dumating na yung panahon na kung saan ay tayo naman ay sinusubok, ano, at talagang dumaraan tayo doon sa mga hamon, ano, ng ating pong buhay pananampalataya. Diyos pa rin kaya siya sa atin, di ba? Alam nyo, doon nga napapatunayan na ang Diyos ay Diyos pa rin natin. Pagka meron tayong mga ano, dinadaanan o pinagdaraanan sa buhay. Dapat hindi po nagbabago, no, yung atin pong pananampalataya. Magbago man yung panahon, pero yung pananampalataya dapat hindi. Amen? Dapat nananatili tayo, no, sa atin pong pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. So tayo po'y dadako na, ano po, sa atin pong patuloy na pagsamba. At yung atin pong aaralin ngayon, ano, bagamat ito'y ito mga pangunahin po itong ano mga kasanayan na dapat pong ginagawa ng mga mananampalataya. Ano yung mga dapat ordinaryo po, ano, na sa atin yung atin pong mga ginagawang ito, no. At ito po itinuturo, no, itinuro ng Panginoong Yesus, ng mga alagad, ano po, lalong-lalo na po sa ating buhay Kristiyano. Dahil sa panahon po naman natin ngayon, no, ay napakaraming minsan mga kaabalahan tayo sa buhay, di ba? Maraming mga hadlang, ano, maraming mga bagay na kung saan pwedeng yung ating focus, ano, ay doon natin maisentro, pero hindi dapat mangyari ito. Dapat ano po ay yung mga kasanayan po ng mga mananampalataya, katulad po ng ano po yung mga kasanayang Kristiyano na dapat nating ginagawa sa buhay? Nananalangin. Diba? Nagbabasa ng salita ng Diyos, dumadalo sa mga pagtitipon, ano po, tayo po ay nagsasama-sama. Alam niyo po, mga ano yan mga pangkaraniwang mga kasanayan po. At kung minsan nga, yung iba na natatalikdan na napapabayaan na po, no? Kaya, ang atin pong tatalakayin ngayon ay ito po, ayan, pananalangin at pag-aayuno. Ayan. Diba? Ito po yung hindi natin na gagawa. Ano, mga kapatid. Kailangan po tayo laging nananalangin. At kung kinakailangang samahan ng pag-aayuno, ay mas maganda. Kasi meron pong meron pong layunin, yung pong pananalangin, ganun din naman, yung pag-aayuno. Pero hindi naman ibig sabihin, pag mananalangin tayo, kailangan natin mag-ayuno. Pero may tinuturo po kasi ang salita ng Diyos na kung kailangan talaga na mag-ayuno, ay kinakailangan po natin gawin. Kasi po, may binipush po yan sa atin, yung pananalangin at pag-aayuno. Alam niyo po yung pag-aayuno, kahit yung doktor, inaano yan Sinasuggest po yan Ano po yun? Cleansing. Di ba? Ang laki pong niyan, ang laki pong tulong sa atin pong katawan at kalusugan. Pero inyo, bago po ituro ng doktor, tinuro muna yan ng Panginoon. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon na iyon ay makakatulong. Hindi lang sa ating pisikal, lalong higit sa ating spiritual. Kasi po yung panalangin at pag-aayuno,
ay nakakapagpataas ng pananampalataya. Kasi pagka yung nag-aayuno ka, siyempre meron kang inilalapit sa Diyos, di ba? Meron kang hinihingi sa Diyos, meron kang yung ninanais na magganap sa buhay mo. Kaya lalo kang lumalapit at yung iyong pananampalataya ay lumalalim. Kaya atin pong tatalakayin po ito, no? Na kung saan, lalo na itong ating pananalangin, marami ng minsan hindi nagagawa. Minsan yung panalangin ginagawa natin, na lang? Wisik-wisik. Pagkagising sa umaga, Lord, salamat po. In Jesus' name, Amen. Pagdating sa gabi, Lord, salamat po sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Kung iba nga nanalangin sa gabi, hindi na natapos yung panalangin. Natulog na. Di ba? Pagising niya, yung amen niya, pagising niya, amen siya. Pero sa Biblia, napakatindi po yung turo po, no, sa panalangin na hindi naman nagagawa natin. Kaya hindi ba napansin ang turo sa panalangin, lagi kayong manalangin. Ay ngayon, baliktad na. Lagi nang hindi nananalangin. Di ba? Minsan ganun na nangyayari. Kabaliktaran. Di ba? Kaya ating babalikan po, no, kung bakit napakahalaga po yung pananalangin. Meron po tayong 3 Maria dun sa likod, yung magkakatabi. Napansin ko lang mga kapatid. Nakanta po yata. Sila okay. Po? Sabi po rito, no, itinuro po ng Panginoong Yesus kung paano mananalangin ang isang mananampalataya. Ang gawing ito ay tuwirang pagdulog at paghiling sa Amang Diyos na dinadalanginan. Sa halip na naghahaka-haka lamang sa pananalangin, mabuting matutuhan at sundan ang tinuturo o tinuturong panalangin. So babasahin po natin to, no? At atin pong aaralin kung paano po tayo dapat nananalangin. Alam niyo po, marami pa pong mga Kristiyano di marunong manalangin. Minsan ang tagal-tagal na nga po sa church. Pagka nananalangin, minsan paulit-ulit pa yung panalangin. Meron po akong narinig na gano'n. Sabihin, God, Lord God, Panginoong Diyos, Panginoon. Di ba, meron pong gano'n Pero wala tayong mababasa sa Biblia na gano'n yung panalangin. Tapos iniisip natin, yung mga nananalangin ng paulit-ulit, ay yung mga nagnunubena, yung nagro-rosaryo, samantalang tayong mga Christian, gano'n din. Dapat matutunan po natin, yung tamang panalangin. Yung simpleng panalangin na, Panginoon, di mananalangin ka na, Hindi yung Panginoon, Amang Diyos na makapangyarihan, hallelujah, praise the Lord, glory to God, hallelujah, praise the Lord. Mas marami pa yung mga mabulaklak kaysa dun sa mga dapat ipanalangin. Kaya may mali po, Tapos iniisip natin yung iba. Yung mga nananalangin ng paulit-ulit, yun yung nagkakamali. Tayo din po pala pag tayo nananalangin. Kaya dapat po atin pong maisaayos, yung ating pananalangin pag tayo tumatawag sa Diyos. Amen? Importante po to. Para pag narinig tayo ng ating mga overseer, pag nananalangin, sasabihin lang, marunong na manalangin yung Pero pag narinig nila, ganon, Panginoon, hallelujah, glory to God, praise the Lord. Puro ganon. O kaya naman, Panginoon, kumusta na po kayo? Kung ako po tatanungin niyo.
Mabuti naman po ako. Diba? Kailangan maayos natin yung ating panalangin. Tingnan niyo po, basahin natin mabuti to. 1, 2, 3. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. O sino yung masama na yan? Si Satanas. Kasi capital yan O, kita nyo po, wala kayong mababasa dyan ng Ama naming nasa langit, Panginoong Diyos. Yung ganun, hallelujah, praise the Lord. Amen. Diba? So yan po yung gabay sa pananalangin. At sabi nga po, ano po yung dapat na hinihiling natin? Ayan po, nakadetalye naman Yung pagkakasunod-sunod. Pag tayo po ay dapat na nananalangin o kung paano tayo nananalangin sa Panginoon. Yung iba nga nananalangin, nagrereklamo. Panginoon, abo naman to. Bakit ganito? O, di ba? Hindi naman siguro yun, masama. Naglalabas ka ng ng sama ng loob mo siguro. Pero nagrereklamo ka. Meron bang ganon? Meron ganon. Meron ganon. Meron namang nananalangin na walang ginawa, kundi lang humingi. Naintindihan niyo ba yun mga kapatid? Samantalang ang daming tinuturo na dapat hindi lang tayo nananalangin para sa ating sarili. Mga kapatid, ayan po yung mga dapat nating hilingin. Sabi nga po rito, ano nga po ba yung itinuturong panalangin ng Panginoong Yesus at mga apostol? Una po, sabi diyan, ang panalangin ay tuwirang pagdulog at paghiling sa ating Amang Diyos na dinadalanginan. Bakit mahalaga po yung panalangin, mga kapatid? Ano po yung nagagawa ng panalangin pag tayo po ay nananalangin? Ha? Ano? Tama? Ibig sabihin, dumidepende tayo. Wala po yan dito sa ating, yung yung atin pong, yung practical, na pwedeng maging benepisyo at yung nagiging benepisyo ng pananalangin. So, ibig sabihin, tayo po'y dumidepende. Kaya tayo po ay nananalangin, sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Ano pa? Nakikipag-usap. Sabi nila, nakikipag-usap sa Diyos. Dumidepende tayo, nakikipag-usap tayo. Ano pa? Kinikilala natin siya na siya yung ating Ama. Siya yung ating Diyos, at tayo yung kanyang anak. Ibig sabihin, meron tayong relationship. Di ba? Katibayan na meron tayong relationship sa Diyos. Kaya tayo tumatawag na parang yung tatay at anak lang. Tatay, penging pito. Yung ganon. Siyempre, ang gagawin naman ng tatay, di ba? Bibigyan. Kahit nga alam ng tatay yung mga kailangan ng mga anak. Pero hindi yun basta-basta binibigay. Kahit ang ating Diyos, ganon. Alam niyo po, hindi naman, kung tutusin, sabi nga ng Biblia, alam na ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Pero ba't kailangan pa tayo manalangin? Di ba?
Kasi kailangan dahil unang-una utos sa atin. Ano? Pangalawa, dahil tayo may relasyon sa Kanya bilang ama natin siya, tayo kanyang mga anak. Ano? Tapos pinapakita natin at tayo dumidepende at nagtitiwala sa ating Diyos. Ano po? Kaya kinakailangan nating nananalangin. Ano po? Sabi nga po dyan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Di ba yan po yung mga dapat na ating ipinapanalangin. Sabi diyan, at patawarin mo kami sa aming kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tandaan po natin na ang pananalangin ay may kondisyon din po yan para po tayo ay tugunin at sagutin ng Diyos. Pag hindi po natin yan nagagawa, minsan sasabihin natin, ba't kaya tagal-tagal na hindi pa ako tinutugon ng Diyos? Ang tanong, yung bang mga kondisyon ng Diyos ay atin pong nagagawa? Yun yung malaking tanong doon. Mga kapatid, baka akala lang natin, basta tayo ay nakakapanalangin na, okay na yon. Yung pala, yung panalangin natin, hanggang dito lang. Hindi lumulusot. Hanggang lang siya. Kesame. Meron pong hadlang yung panalangin. Kaya nga po, itinuro ng Panginoong Yesus kung paano tayo mananalangin. Biruin mo, sabi dyan, naway maghari ka sa amin. So, ang purpose pala ng pananalangin, ay pinapanalangin natin na siya yung maghari sa atin dito, sa buhay natin, katulad ng paghahari ng Diyos doon sa kalangitan. Ay alam niyo po, katulad yan, ang sabi, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Ay alam niyo po, yung kalooban ng Diyos, ang nasusunod po doon sa langit. At kung meron mang hindi sumunod doon, pinalayas niya na. Kaya yung kalooban pa rin ng Diyos, yung nagaganap ngayon sa langit. Pero dapat ganun din sa ating mga buhay. Dapat yung kalooban ng Diyos, yung nangyayari. Yung nagaganap po sa bawat buhay natin. Yung ginagawa natin ay kalooban ba ng Diyos? Diba yun po yung laging malaking tanong doon. Kaya yan po yung sinasabi, tinuturo po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung mga hinihiling? Sabi nga, mapagharian ng Ama yung mga nananalangin. Dapat naghahari ang Diyos sa ating buhay. Dito. Yun yung dapat na ating ipinapanalangin. Yun yung dapat na nangyayari sa ating buhay. Ano pa? Masunod ang kalooban ng Ama sa buhay dito sa daigdig. Katulad din naman ng nasusunod ito doon sa langit. Di ba tayo, marami tayong mga pinapanalangin. Ang tanong, kalooban ba yun ng Diyos? O baka naman pinipilit mo lang ang Diyos? Ipinapanalangin mo yung hindi niya naman kalooban. O halimbawa, si Margaret, nagpe-pray, di ba? Lord, sana bigyan mo ko ng tall, dark, and handsome. Di ba? Pag nanalangin tayo, kinakailangan specific. Sasabihin ganon. Yun mo, specific ang nananalangin. Sasabihin mo, Lord, gusto ko po yung mataas, yung kulay brown, yung gwaping. Sabihin mong ganon, di ba? Tapos nung may nakilala ka, yun na nga, nakilala mo. Ay unbeliever. Unbeliever siya. Ito yung tanong doon. Yun ba yung kalooban ng Diyos?
Di ba? Yun yung malaking tanong dun eh. Yun yung laging malaking tanong dun. Di ba sabi ng Biblia, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Pero para sa'yo, ay ito na yun Lord. Ito na yun. Kasi pinag-pray ko sa'yo to. Yung tall, dark, and handsome. Di ba? Pero sa'yo lang yon. Pero ayon doon sa pamantayan ng kalooban ng Diyos, doon sa kanyang salita, hindi siya. Di ba? Magpe-pray ka, Lord, gusto kong magtrabaho sa ibang bansa. Alam niyo, dapat pinagpe-pray yun. Gusto kong malaking sweldo. Di ba? Yung ganun. Alam niyo, sabi sa Biblia, yung araw ng bukas din natin pwedeng ipagyabang. Sabi nga, hindi nga natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Tapos, halimbawa, mananalangin ka na, bukas, sa ganitong lugar, pupunta ako, kikita ako ng malaki, at ako'y magtatrabaho, magninegosyo. Ano sabi ng salita ng Diyos? Hindi nyo nga alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Dapat ganito ang sabihin natin, kung loloobin ng Diyos. Laging ganon. Kung loloobin ng Diyos, bukas o sa ganito ay pupunta ako. Kaya dapat pinapanalangin po natin lahat eh. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, mangyari yung kalooban niya sa ating buhay. Kaya maraming nangyayari sa buhay natin kung minsan dahil sa ating sarili kalooban. Kaya nagaganap yung mga yun. Hindi na ayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos yung ating ginagawa. Kaya maraming maraming mga yung napalayo sa pananampalataya, nasira ang pananampalataya, nalayo sila sa ating Panginoon dahil sa hindi sila nananalangin. Hindi nila inilalapit sa Diyos yung mga bagay-bagay, kung kalooban niya nga ba yun, mga kapatid. Kaya merong gabay o eto pa, ipagkaloob ang pangailangan ng nananalangin. Sabi, yung pangailangan lang. Minsan pagka humingi tayo, Lord, payamanin mo ko. Di ba? Ganun. Sana magkameron ako ng ganito. Di ba? May mga ganong no? Bigyan mo ako ng eroplano. Papoproblemahin pa si Lord ng paliparan. Helicopter, di kailangan mo ng helipad. Yun. Masyadong extreme yun, di ba? So, hindi pwedeng basta yung nananalangin tayo. Kaya nga may gabay po yung pananalangin. Gabay po yan pag tayo nananalangin. Minsan, lampas-lampas yung ating dinadalangin doon sa pamantayan na sinasabi ng salita ng Diyos. Bigyan mo ako ng magandang kotse. Wala kang driver's license Di ka marunong mag-drive. Di ba yung mga ganon? Di ba lampas-lampas yun, mga kapatid? Pwede mo siguro, Lord, magpe-pray ako ng sasakyan. Kaya kukuha na ako ng lisensya. Mag-aaral ako. Pwede pa sana yung ganun mga kapatid Naalala ko noon, mga kapatid, hindi pa ako marunong mag-drive. Kumuha na ako ng lisensya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong mag-drive. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kumuha ako ng lisensya, hindi pa ako marunong mag-drive. Kasi nasa isip ko, Lord,
isang araw, bibigyan mo ako ng sasakyan. Di ba? Yung ganon, ayun, nagkaroon nga ako ng sasakyan. 2 gulong, 3 gulong. Kailan kaya yung 4 na gulong? Di ba? Alam mo yung mga ganon, mga kapatid, gabay po yan, yung pong mga yan sa pananalangin. O, eto pa, patawarin sa kasalanan, katulad din ng kahandaan nitong magpatawad sa iba. Ay naku, ito ang malaking hadlang sa panalangin. Maniwala po kayo mga kapatid. Kahit anong gawin nating panalangin, pero pag yung kaaway mo, hindi mo mapatawad, ay nako. Kahit nandito ka, kahit nagsisimba ka, kahit dumadalo ka. Tapos hanggang ngayon, Kristiyano ka, may sama ka pa rin ng loob, sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Hanggang ngayon, hindi mo kinakausap. Hanggang ngayon, hindi mo malang binabati. Samantalang tayo laging magkakasama dito, na dapat tayo nagkakaisa, na dapat tayo nagtutulungan, na dapat tayo nagdadamayan, na dapat tayo nagmamahalan. Tapos hanggang ngayon, pagka magkasalubong kayo. Umiiwas ka. Hindi mo man lang makamayan. Sige nga, mga kapatid. Paano tayo patatawarin ng Diyos kung ganun? Opo, mga kapatid. Importante po ito. Sinasabi natin mga mananampalataya tayo. Mga Kristiyano tayo. Magkakapatid tayo. Tapos di mo pinapansin yung kapatid mo. Ay, bang hirap niyan. Paano mo susundin ngayon yan? Lagi tayo magkakasama. Tapos tatanungin, sino ba yan, pastor? Ewan ko. Nag-share lang naman ako, excuse. Di ba? Sino nakakaalam nun? Ikaw. At ang Diyos. Ikaw na nakakaalam nun, ang Diyos. Ang haba po nito, mga kapatid. Nandito pa lang tayo. Amen? Naiintindihan nyo ba yung ating pinag-aaralan? Akala nyo, simpleng-simple lang, Parang alam ko na yan, pastor. Yung prayer, ginagawa ko nga yan Pero alam nyo ba na maraming nananalangin na hindi talaga, nakakaabot sa Diyos. Hindi pinapansin ng Diyos. Kasi dahil dito, mga kapatid, sabi diyan, at iligtas ang nananalangin mula sa tukso at sa masama. Wala namang ibang magliligtas talaga sa atin pagdating sa masama kundi ang ang Diyos, ang Panginoon. Diba? Kaya nga meron siyang salita na dapat nating sundin. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang masama ay yung kanyang salita. Diba? Sinabi niya, lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalayo sa iyo. Kung hindi mo inaaway ang dyablo, kinakampihan mo, ay, nako, iba yun. Diba? Kaya, sabi po dyan, mga kapatid, ano po yung pagpapalagay? At kondisyon, sabi, tamang pagkilala sa amang Diyos na dinadalanginan, siya ay dapat sambahin at pagmatapatan ng nananalangin. Dapat. Nagtatapat tayo. Sa ating Diyos. At anong sabi pa? Pag-amin sa sariling kasalanan at pagpapatawad din naman, sa nagkasala sa atin. Dahilan ito kung bakit hindi dinidinig ng Ama ang panalangin. May kondisyon po ang Diyos. Tandaan po natin yan. Marami pong nananalangin sa Diyos.
na akala nila pag sila'y nanalangin, okay na. Dahil nanalangin sila. Pero may condition po ang Diyos, mga kapatid. Para yung panalangin natin ay kanyang sagutin. Talagang tayo ba ay nagmamatapat sa Diyos? Talagang tayo ba ay nananatili sa kanyang salita? Yun po yung mga kondisyon eh. Kaya sabi po dyan, sige, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Sana hindi naman tayo nagkukunwari, ha? Pag tayo nagpe-prayer meeting. Pag nag-online prayer meeting tayo, baka ang nasa isip nyo, basta maka-attend lang ako, okay na. Pero wala sa puso mo talaga na manalangin. At ipanalangin yung dapat na ipanalangin. Mga kapatid, sabi, mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Hindi nagkukunwari lang. Pwede bang nananalangin tayo pero nagkukunwari lang? Ayun nga Kaya nga inalimbawa ng Panginoon huwag tayong tumulad sa mga mapagkunwari. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa inyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Anong uri ng panalangin yan? Matimtim. Ano nga siya? Personal. Personal prayer po yan. Iba naman po yung public prayer. Pero ang tinutukoy po ito ay personal. Sabi nga, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Simplihan lang natin, mga kapatid, pag tayo po ay nananalangin. Pagka tayo nananalangin, kung ano yung actual na dapat panalangin, yun yung ipanalangin natin. Pag nag-opening prayer, mag-opening prayer lang tayo. Pag mag-closing prayer lang tayo. Huwag na tayong mag-prayer meeting. Di ba magkaiba po yun? Pagka nananalangin ka ng opening, baka ipanalangin pa natin yung taga-Israel, yung mga ganon, yung gera dun sa Israel, opening prayer para sa ating pagsamba, yung mga ganon, medyo lumalayo na, Kaya yung panalangin po, kinakailangan, ilalagay sa ayos. Huwag din yung yung huwag gagamit ng maraming salita. Masyadong maraming ang tawag doon. Mga palabok. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Idinadalangin po namin yung aming pagtitipon, na inyo pong pagpalain. Dinadalangin po namin yung aming pong mga tagapagpaawit, yung mga mananalangin, mag-e-exhort. Hindi yung yung napakarami pang Actually, alam niyo po, ito tinalakay po namin nung kami po ay equipping. Mga kapatid. Kinakailangan nilalagay natin sa ayos yung lahat ng ating pong ginagawa. Kahit sa pananalangin. Ayan, sabi diyan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil, ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Alam na ng Diyos. Pero ang tanong lang lagi ganito, sinusunod ba natin yung pong gabay dun sa panalangin? Ano susunod? Sabi diyan, tingnan niyo yung kondisyon. Sabi, basa, 1, 2, 3,
kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Na pararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Paano tayo magbubunga, mga kapatid? Kung nananatili tayo sa Kanya at yung salita niya ay nananatili sa atin. At ang kondisyon ay yun po, para yung ating panalangin ay hindi hanggang lang, kesame. Siguruhin lang natin na nanatili talaga tayo. Sumusunod ba talaga tayo sa Kanyang kalooban? Namumuhay ba talaga tayo sa Kanyang mga salita? Sabi pong ganon. Kasi yun yung kondisyon. Ito pa, yung pagpapatawad. Ito, nabanggit na po ito kanina. O, basa. 1, 2, 3. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. O. Ang sabi, kung tayo'y magpapatawad, patatawarin din tayo ng ating Ama, ng ating Diyos. Pero sabi diyan, ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Kita nyo? O paano ngayon sasagutin yung ating panalangin? Yung ating mga hinihiling? Kung tayo hindi marunong magpatawad. Sige, mga kapatid. Alam mo, dito sa atin, hindi tayo yung medyo nagkaroon tayo ng hindi pagkakaanuhan. Intindihan. Nagkainisan tayo. Nagkaasaran tayo. O kaya, yung meron tayong misunderstanding. Tapos, hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinakausap. Hindi mo pa rin talagang makamayan, yung taong yon. Hindi mo pa rin, yung parang mamahal. Maipakita yung pagmamahal sa kanya. Ay, mga kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Pero, ang iniisip mo, sumusunod ka sa Kanya. Namumuhay ka sa Kanyang kalooban. Ay samantalang hanggang ngayon, nanggigilil ka ng pagkaya mo. Naiinis ka. Alam niyo po ba kung ano nagagawa ng pagpapatawad? Sige, nag-aaral po tayo. Ano po ang nagagawa ng pagpapatawad? Risa. Recitation. Ha? Ano? Malaya. Parang kinanta natin, Siyempre, pagka meron kang galit, talagang ka, yung may kabigatan, sa puso mo. Sabi ni Sister Risa, malaya. O, ano pa? Ha? Unity. Yes, siyempre, magkakasundo na kayo magkakaisa na kayo Tama, hindi? Nag-aaral tayo, para yung practical, para maintindihan natin. Unity. Kaya, pagka hanggang ngayon, hindi kayo uusap, hindi kayo nagbabatian, wala kayong unity. Wala kayong unity. Pagka ganun. Kaya alam nyo, nakaka-apekto yun sa ating sa ating relasyon. Kasi yung pagpapatawad, nagbabalik ng relasyon. Yung relasyon natin sa Diyos at yung relasyon natin sa ating tapos dasal ka ng dasal, nanalangin ka. No Lord, bigay mo na sa
Lord, gawin mo sa akin to. Lord, mangyari nawa to. Pero hindi mo nakikita yung sarili mo, meron kang dapat na ayusin sa iyong buhay. Amen? Mga kapatid, simple lang po siya. Alam niyo po, napakasimple itong ating pinag-aaralan. Pero ang dami po na hindi po ginagawa to. Hindi ina-apply. Ay, alam niyo ba ang diablo, yung demonyo, yung maliliit na bagay, ang gagamitin niya. Kaya sabi ng Biblia, do not give place to the devil. Wag mong bibigyan siya ng puwang. Alam niyo mga kapatid, pag may konting puwang, magnanakaw yan . Ang demonyo talaga yan. Natawa kayo. Demonyo nga . Kasi puro ka-demonyo nang gagawin yan. Pag nagkaroon ng pagkakataon yan, yun ngang sarado, di ba? Binubuksan niyang pilit. Paano pa kaya kung meron siyang pagkakataon? Mabuti pa si Lord kumakatok sa pintuan. Ay si Satanas, magnanakaw yun. Alam, makakatok siya para, tok, pwede ba makapagnakaw sa inyo? Di ba? Hindi makakatok ng magnanakaw. Demonyo nga . Anong gagawin niya ngayon? Kaya yung maliliit na bagay, ginagamit niya yon. Para Para sirain yung ating relasyon, yung ating samahan, yung ating pananampalataya, yung ating samahan bilang isang pamilya. Maliliit lang na bagay. Kaya napaka-importante. Kaya ang sabi, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman kayo, patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Ano yung kasalanan binabanggit? Hindi pagpapatawad, mga kapatid. Yung hindi pagpapatawad. Yun po yung binabanggit. Na hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Kaya yung relation natin, hindi maayos. Dahil nananatili pa rin tayo, dito sa ganitong kalagayan. Ay, alam niyo, pag tayo nagpapatawaran, syempre, tayo yung nagtatawanan tayo ng ang tawag dun sa tawanan pag magkakasama tayo, may patawaran. Genuine, yan. Di ba? Di ba? Tunay siya. Hindi plastic, hindi yung kunwari lang pala. Hello, brother. Musta ka? Pagpalain ka ng Diyos. Diba yung ganun? Mga kapatid, kailangan natin pong yan. Sikapin. Nating i-apply. Amen? Kaya nga ang sabi, di ba? Magmahalang kayo, magpaumanhinan kayo, magpatawaran kayo, magtulungan kayo. Laging kayo. Ganun yung Christian. Pagka wala yung ganun, sige, nagpe-pray ka, nananalangin ka sa Diyos. Pero actually, meron kang sama ng loob, hindi ka nagpapatawad, sayang yung panalangin mo. Mga kapatid, maniwala po kayo. Sayang. Kahit nagdadasal ka pa dito sa harap.
Kahit ang galing mo pang manalangin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Diba? With feeling pa. Pinupuri ka namin. Yung mga ganong mga panalangin. Diba? Tapos pagka kaharap mo na yung gagalit mo, tayo magkamayan. Hindi mo makamayan. Galing-galing manalangin. Hindi po totoo yun, mga kapatid, yung ganun. Kaya nga ang sabi, nagkukunwari lang po tayo. Pero ang tagal-tagal na nating magkakasama. Pagka ganun. Meron ba? Wala naman. Wala naman dito nun. Wala dito nun. Walang ganun dito. Amen? Ano pa mga kapatid? Yung kondisyon ng pagpapatawad. Andito pa lang tayo, sabi. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, naaalala mo may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Sa Biblia yan. Sabi, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kita nyo? Ang linaw po niyan. Tapos nandito tayo, sasamba tayo, maghahandog tayo ng alay, papuri, pagsamba, panalangin. Tapos meron kang sama ng loob hanggang ngayon. Tapos sasamba-samba ka. Diba yung ganon? Nanalangin ka. Anong tawag doon? Plastic. Nagkukunwari tayo. Alam niyo po yung ibig sabihin nagkukunyari? Pinag-aralan natin. Actor or actress. Ay yung pelikula, di ba? Hindi naman totoo yun. Actor lang yun. Acting. Ay pagka nandito tayo, taas tayo ng kamay, pupuri tayo, mananalangin tayo. Tapos, sa puso mo, meron kang ganito, ganyan, ma-acting lang tayo. Kasi nagkukunwari lang tayo. Hindi tayo sumusunod sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pagdating sa relation, lalo na sa mga kapatid, ang sabi po dyan, di ba? Lapit pala tayo, nasa person na pala tayo. Sige, yung pangalawa. Sandali lang po ito. Sabi, ang panalangin ay maaring pamamagitan din para sa pangailangan ng iba. So, hindi ka lang nananalangin para sa sarili. Kaya sabi diyan, ang panalangin ay hindi lamang para sa sariling pagdulog at paghiling. Ito rin, maaaring pamamagitan para sa iba na pinagmamalasakitan ng nananalangin. Ang panalangin ganito ay pakikiisa sa pangailangan nang ipinamamagitan na para bang ito ay sarili mo ring pangangailangan. Sabi pong gano'n. Sandali lang po. Kaya sabi, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Tingnan niyo po mga kapatid. Pag tayo'y nahihirapan, ang pinakamagandang gawin ay manalangin. Pag tayo may pinagdadaanan, walang pinakamagandang gawin kundi manalangin sa Diyos. Yun ang sabi po Sabi diyan, manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Aba, kinakailangan, nagpupuri ka. Amen? Siyempre, pagkahalimbawa, nagagalak ka, nagpupuri ka dapat. At siyempre, pag malungkot ka, tapos tawa ka ng tawa, ay magpa-check up ka. Mga kapatid, ibang usapan yun. Kaya ang lino po, di ba, yung gabay ng salita ng Diyos,
Bawa na ano ka, nahihirapan ka, manalangin ka, lalo tayong lumapit sa Diyos. Ano? Kung may mga yung sobrang hirap na dinaranas tayo, mas palalimin pa natin yung ating panalangin sa ating Panginoon. Sabi diyan, kung nagagala ka, umawit ka. Kung kayo'y may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Di ba? Libre naman po kami. Pwede nyo kaming tawagan. Ayan, si Kuya Ray. Andiyan sila Sister Cora, sila Tita Ate Sunyo. Nandito ako. Pastor, pwede bang kami inyong panalangin? Mukhang may nagawa kaming kasalanan, kaya kami nagkakaganito. Sabihin nyo, Pastor, ganun ba? Pagka yung nagkasakit dahil sa kasalanan? Ay, hindi. Pero alam nyo ba na merong kasakitan na dahil sa kasalanan? Kaya sabi po dyan, kita nyo, sabi dyan, kung kayo'y may sakit, ipatawag ninyo mga pinuno na iglesia upang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalaking siyang muli ng Panginoon at patatawarin ng kanyang mga kasalanan. Mukhang may kasalanan siya, Ayan po yung Pag binasa natin mabuti. Tapos, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kita nyo mga kapatid, kung gaano kahalaga po yung panalanginan at yung pagpapatawaran. Pagkahalimbawa, yung meron tayong mga sakit, at kakaiba yung sakit, di ba? Wag lang yung, sabihin nyo, may sipon po, may sipon ako, Si Ate Sunyo, may sipon. May mga mga dala ng Pero may mga sakit talaga, na dahil sa kasalanan. Kaya napakahalaga, yung i-confess o kaya magpapatawaran tayo, ng ating mga kasalanan. Kung alam mong nagkasala kasi yung kapatid, humingi ka ng tawad. Ikaw naman na pinagkasalaan, anong gagawin mo? Magpatawad. At pagka siyempre tayong nagsasama-sama, nananalangin, di ba? Aba, yung ating panalangin, sasagutin ng Diyos. Kasi malaki po ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sabi pong gano'n. Kaya ipanalangin natin ang isa't isa. Amen. Alam nyo, lagi ko kayong pinapanalangin, mga kapatid. Pag umaga, minsan isa-isa ako manalangin. Lord, pinapanalangin ko po sila Kuya Ray, sila Ate Cora, sila Kuya Randy, sila Sister Grace. Yung ganun po ako manalangin. Minsan sa sobrang dami yun, hindi ko na kayo maano. Kaya sasabihin ko, Lord, pinapanalangin ko na sila lahat. Ganun po ako pinanalangin sa isa. At lahat Lord, salamat po sa aking asawa. Yung ganun. Salamat po sa aking mga anak. Salamat po sa aking apo. Salamat po sa aking mga manugang. Lahat po yung pinapanalangin ko. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na sumusuporta sa iglesia. Salamat sa mga kapatid na nakikiisa sa gawain. Pinasasalamatan ko po lahat, pinapanalangin ko. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kaawaan niyo po sila. Pinapanalangin ko, may mga sakit. Ayan sila, sister, Pinapanalangin ko. Isa-isa minsan. Ang tanong, pinapanalangin niyo ba kami? Diba yung ganon? Ang sarap nung ganon yung tayo nagpapanalangin. Baka sabihin nyo, si Pastor mukhang hindi yata ako pinapanalangin. Akala nyo lang yun. Nasa isip nyo lang yun. Pero ipinapanalangin ko kayong lahat.
Minsan nga, nagtatampo na ako eh. Dahil naisip ko, tila ako lang yata nananalangin, Lord, dun sa mga yan. Eh. Di ba yung ganon? Ano? Kaya lahat yun, ganon ang panalangin ko mga kapatid. Kasi yun ang sabi. Ano susunod? Last na. Sandali na lang. Yung pagmamalasakit, di ba? At panalangin. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Sino yung mga yan? Idilangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan. Lalo sa atin ngayong panahon. Nakita nyo naman ang sitwasyon natin sa ating bansa. Hindi natin mawala kung sino na yung paniniwalaan natin. Talagang lala. Ng ating bansa. Kaya sabi po dyan, ipanalangin ninyo yung mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Sabi pong ganun. Dahil pagka halimbawa, lumala ng lumala, baka ano mangyari? Sa bansa, magkagulo po tayo. Kaya ipanalangin po natin. Ang sabi dyan, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Tanyo mga kapatid, napakahalaga sa ating Diyos na lahat ay maligtas. Pero hindi po lahat ay maliligtas. Bakit? Kasi hindi lahat ay nagsisisi, nagbabalik loob, at nakikipag-isa't nananampalataya sa ating Panginoon. Pero ipanalangin pa rin natin sila. Panalangin natin yung ating presidente, yung mga senatong, yung mga representatives, diba? Yung mga representatives, pag-pray po natin, mga kapatid, para maging maayos po yung atin pong bayan. Mga kapatid. Amen? So, hindi lang tayo nananalangin para sa atin, para sa ating kapatid at sa lahat ng mga tao, sa mga gobernador, sa mga presidente, sa senador. May natutunan po ba tayo mga kapatid? Meron Ganong kahalaga yung panalangin na akala nyo simple lang, babasahin nyo lang na basta. Kaya kung hindi talaga tayo mag-aaral, hindi natin matututunan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Diyos.